Lahat ng bagay na nakikita natin dito sa daigdig ay may pinagmulan. Tulad ng isang bulaklak na dahan-dahang umuusbong sa tamang panahon, gayon din ang kasaysayan. May pinagmulan, pamamaraan, at batayan. Sa videong ito mga kamisteryo, aalamin at sisiyasatin natin kung saan nga ba nagmula ang Pilipinas. Sa mga teoryang mababanggit, alin kaya ang higit na kapanipaniwala? Maaari ba nating gawing batayan ito upang masagot ang tanong kung saan nagmula ang Pilipinas? Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, subscribe na. Ito ang misteryo. Maraming dalubhasa ang naglahad ng kanilang pagtataya at kuro-kuro kung saan nga ba nagmula ang Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin, saan nga kaya nagmula ang ating bansa at paano ito lumitaw sa ating daigdig? Narito ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Ang teorya tungkol sa tulay na lupa. Ayon sa teorya na ito, may mga tulay na lupang nag-uugnay sa Pilipinas at sa mga karatig bansa neto. Ayon kay Professor H. Otley Beyer, isang dalubhasang arkeologo mula sa Universidad ng Pilipinas. Tinatayang nagsimula ito noong panahon ng Yelo. May 1 at 8 milyong taon na ang nakalipas. Nagsilbi itong daanan ng mga taong dumating sa Pilipinas mula sa mainland Asia. Nang dumating ang panahon na natunaw ang mga yelo na bumabalot sa mga kontinente, lumikha ito ng pagtaas ng tubig sa dagat. Bunga neto ay lumubog ang ilang pulo kasama na ang mga tulay na lupa na nagdurugtong sa mga karatig lugar. Ang mga naturang matataas na bahagi ng lupa ang siyang bumubuo sa kasalukuyang Pilipinas. Naging batayan ng teoryang ito ang pagkakatulad ng mga uri ng halaman at hayop na parehong makikita sa Pilipinas at mga karatig bansa. Ang mga anyo ng lupa sa ilalim ng mga dagat na nakapalibot sa Pilipinas ay natuklasan na tila may mahabang bulubunduking nag-uugnay patungo sa mga karatig bansa. May 5 tulay na lupa na nabuo noon na nagdurugtong sa mga sumusunod na mga lugar: Batanes hanggang Taiwan, Palawan hanggang Borneo, Sulu hanggang Borneo, Mindanao hanggang Celebes, at Mindanao hanggang New Guinea. Subalit ang teoryang ito ay pinasabalian o hindi sinang-ayunan ni Fridtjof Voss, isang siyentipikong German noong 1976. Ang teorya ng bulkanismo. Ang teoryang ito ay mula kay Bailey Willis, isang kilalang heologo. Tinatawag din itong teoryang Pacific, na buo ang lupain ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagputok ng mga bulkan. Ang mga bulkan na ito ay matatagpuan sa ilalim ng Pacific Ocean sa gawing silangan ng kontinenteng Asia. Tinatayang naganap ang mga pagputok mga 200 milyong taon na ang nakalipas. Nagkahiwa-hiwalay ang mga bato at nagkaroon ng katubigan sa pagitan ng mga nagkukumpulang bato at buhangin. Bunga neto ay nabuo ang malaking masa ng lupa o pulo. Naganap din ang paraang bulkanismo sa ibang mga bansang bumubuo sa Pacific Ring of Fire tulad ng Taiwan, Japan, Indonesia, Solomon Islands at New Zealand. May 250 aktibong bulkan sa buong rehiyon. Ang Pilipinas ay may 22 aktibong bulkan na madalas ding pumuputok tulad ng Bulkang Mayon sa Albay, Canlaon sa Negros Oriental at Taal sa Batangas. Bunga neto ay madalas na makaranas ng paglindol ang ating bansa. Mula pa rin sa teoryang ito, ang pagkakaroon ng mababaw at malalim na dagat at mga karagatang naghihiwalay sa Pilipinas at Asia sa kontinente ng North at South America tulad ng Pacific Ocean. Ang teoryang Asyatiko.
Ang konseptong ito ay mula kay Dr. Leopoldo Faustino. Ipinanukala niya na ang Pilipinas ay nabuo sa paraang diastropismo. Tumutukoy ito sa paggalaw ng lupa sa ilalim na nagiging sanhi ng pag-angat at pagbaba ng ilang bahagi ng lupa. Nagaganap ito sa pamamagitan ng pagtiklop o folding, pagkakaroon ng lamat o faulting at pagkiwal o warping ng lupa. Tinatayang ito ang dahilan ng pagkakaroon ng maraming hanay ng kabundukan at iba pang anyong lupa tulad ng lambak, burol at talampas sa Pilipinas. Ang teorya ng Coral Reef Formation. Isa pa sa teoryang pinag-aaralan tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas ay ang palapalagay na ito ay bunga ng tumigas na nagkapatong-patong na coral reefs. Ilang mananalaysay at nalubhasa ang nagtataya na isa ito sa posibilidad ng pinagmulan ng Pilipinas. Tinatayang milyong taon nang nakalipas bago nabuo ang matitigas na bahagi o anyo ng kalupaan. Mula sa ilalim ng dagat ay unti-unting napapatungan ang coral reef ng panibago hanggang lumitaw at pinamahayan ng iba pang mga nabubuhay na organismo tulad ng bulate, talangka, ibon, damo, halaman at iba pa. Ang mga dumi, kalat, tuyong sanga at dahon ay nakadagdag sa pagtaas ng matigas na lupa hanggang sa maging isang pulo. Hindi naglaon, ito ay naging kapuluan, bunga ng mahabang proseso ng coral reef formation. At iyon ang 4 na teorya na nagsasaad ng pinagmulan ng Pilipinas. Lahat ng bagay na nakikita at nadarama natin ay may pinagmulan kay misteryo. Hindi maaari na ang isang bagay tulad ng orasan ay kusang lumitaw at napulot lamang sa isang tabi at pagkatapos ay kinopya o ginaya lamang. Tiyak na may taong nag-isip at pinag-aralang buuin ang maliliit na piyesa upang makagawa ng isang kasangkapang kapaki-pakinabang sa mga tao. Maraming salamat sa inyong panunood mga kamisteryo. Kung mayroong kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.